India nagpadala ng kanilang mga warship sa Pilipinas. Ano ang dahilan? May 19-2024 isang napakahalagang pagbisita ang ginawa ng mga barko ng India na dumaong sa Maynila para sa isang 3-day goodwill visit. Ito ay sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Nilahukan ito ng mga Navy admirals at personnels mula sa magkabilang bansa. Dahil sa madalas na agresibong paggalaw ng China at panghaharas sa mga tauhan ng Philippines Navy at mga Coast Guard, isang malaking tulong ang pagbisita ng 3 sa mga barkong pandigma ng India. Ito ay pagpapakita ng India sa pagsuporta nito sa maayos na karapatan ng mga bansa sa mga teritoryo sa karagatan, maging ang maayos na ugnayan sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Hindi naman ito nakakapagtaka dahil isa ang India sa mga bansang malapit sa Pilipinas. Ang dalawang bansa ay may matibay na relasyon, hindi lang sa kalakalan, maging sa sandatahang lakas. Ang katotohanan na isa ang India sa mga bansang kumokondena sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Naganap ang kanilang pagbisita nakaraang linggo at dumaong ito sa Maynila. Agad silang sinalubong ng ating mga Navy at mga opisyal para magpasalamat at ipakita ang pagiging hospitable ng mga Pilipino. Ang mga nasabing barko ay ang ENS Delhi, ENS Shakti at ENS Kiltan mula sa Eastern Fleet. Ang kanilang layunin sa paglalayag ay bumisita sa Pilipinas para dalhin ang anti-ship coastal battery na gagamitin sa bagong acquire na BrahMos missile, isang supersonic guided cruise missile na kayang magpalipad ng hanggang 290 km. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Pilipinas kasi ay pumasok sa isang napakagandang kasunduan para mas lalong mapalakas ang sandatahang puwersa natin pagdating sa proteksyon sa kalupaan. Ito ang pagkuha sa BrahMos missiles na nagkakahalaga ng 375 milyon. Napakalaking halaga, di ba? Subalit ang halaga na ito ay talagang sulit na sulit at pulido rin ang kasunduang ito. Ang BrahMos missiles ay isa sa mga arsenal ng India na talagang maasahan pagdating sa mga pag-atake sa airspace. Dahil ang missiles na ito ay kayang lumipad sa malalayong lugar at may mataas na accuracy sa mga tatamaan nito. Napakalakas din ng missiles na BrahMos at tiyak kapag tinamaan ang target ay walang maiiwang bakas kundi alikabok na lamang sa hangin. Inihayag ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi ang pagpapadala ng unang batch ng mga missiles na ito sa Pilipinas. Ito ay magandang pahiwatig sa maayos na kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa pag-export ng depensa na mula sa bansang India. Ang pagbili ng BrahMos missiles ay binibigyang diin ang lumalalim na kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng India at Pilipinas, habang ang dalawang bansa ay nahaharap sa tumitinding tensyon lalo na sa pag-uugali ng China sa rehiyon. Isa itong milestone agreement kung saan pinapahalagaan ng dalawang bansa ang seguridad ng militar. Maging ang pagpapalakas ngayon ng Pilipinas sa kanyang sandatahan, ito ay para maproteksyonan ang bansa sa anumang panganib at banta. Hindi naman nakasisikreto na lumalakas na rin ang puwersa ng China kaya mas lalong nagiging agresibo ito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagkuha ng BrahMos missiles ng Pilipinas ay hindi lamang nagpapalakas sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, ngunit pagpapakita ng isang magandang ugnayan nito sa India. Mahalaga kasi ngayon ang papel ng India sa rehiyon dahil nakikipagkaibigan ito sa mga bansa na sakop ng ASEAN. Ayon sa ilang eksperto, marahil nakikita ng India na isang malakas na strategic partners ang mga bansa sa rehiyon para makakuha ng kakampi. Dahil alam naman natin na ang India at China ay may sigalot din sa kanilang mga teritoryo at borders. Para sa mga basang nasa ASEAN, isa itong advantage dahil malaki ang maitutulong ng India sa pagpapalakas ng puwersa ng mga bansang nakakaaway ng China. Parehong may magkaparehas na interes ang dalawang bansa, ang Pilipinas at India, sa paglutas nito sa mga sigalot patungkol sa mga teritoryo. Natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng missile system noong April 18, 2024 at pagkatapos nito dumating din kaagad ang ikalawa at ikatlong batch hanggang ang ikaapat na batch ay dumating noong April 23, 2024.
Ang mga missiles na ito ay dinala sa bansa sa pamamagitan ng Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft. Inihayag ni Prime Minister Narendra Modi na isa itong modernong pagtugon sa kahilingan ng Pilipinas na mas lalo pang mapalakas ang puwersa nito, lalo na sa missile system. Ang missile system ay inilaan para gamitin ng Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment, kung saan ang mga tauhan ng Navy ay sumasailalim sa pagsasanay para sa shore-based anti-ship missile system noong unang bahagi ng Pebrero 2023. Ito ay paghahanda nga para sa pagdating ng BrahMos missiles. Ang pagkuha ng anti-ship missile system ay sinilyuhan matapos lumagda ng $370 million na kontrata sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at India noong 2022. Ito ay kasagsagan pa ng panahon ng Administrasyong Duterte. Sakto naman ang timing sa pagdating ng missile system na ito dahil ang Pilipinas ay nakapokus ngayon sa pagpapalawig ng pagpapalakas ng sandatahang lakas hindi lang sa loob, maging sa mga banta sa labas ng bansa. At ang missile system ay may malaking tulong para sa mga pag-atake maging sa pagdepensa. Nagpapatibay ito sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, kung saan nais ng Pilipinas na makasabay na sa ibang bansa sa pagkuha ng mga missile system na maaring magamit sa oras ng kaguluhan. Pero gaano nga ba kalakas itong BrahMos supersonic missile? Ang BrahMos missile na kilala sa mga pambihirang kakayahan nito na magpasabog sa malaking parte ay mabisang pangontra sa mga barko, fighter jets at mga tangke. Malayo rin kasi ang naabot ng range nito at sobrang bilis din ng mga missiles na ito. Kaya ito ang kauna-unahang supersonic missiles na nagawa. Meron din itong semi-armor piercing warhead na may kakayahang tumagos at magdulot ng pinsala sa kahit na ano pang barko, kahit pa yung pinakamatibay sa kasalukuyan. Sa mabigat nga ng warhead na ito, ang BrahMos missile ay isang makapangyarihang armas na idinisenyo upang epektibong kontrahin ang mga banta sa dagat at magbigay ng isang malakas na pagpigil laban sa mga potensyal na pag-atake. Binigyang diin pa nga ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kahalagahan ng BrahMos missiles sa pagpapalakas ng kakayahan ng depensa ng bansa at pagpigil sa mga banta sa soberanya, partikular sa West Philippine Sea. Ang deployment ng BrahMos missiles ay estratehikong mahalaga sa pagtatanggol sa mga pambansang interes at pagtataguyod ng mga karapatan upang maprotektahan laban sa anumang potensyal na banta o paglusob sa rehiyon. Ginawa ito sa pamamagitan ng isang joint venture ng Defense Research and Development Organization ng India at ng NPO Machino-Stroyenia ng Russia. Dumagdag pa nga sa pagkuha ng BrahMos missiles ang pag-deploy ng mid-range artillery ng United States capability at missile system para sa military exercises sa pagitan ng Pilipinas at US. Ito ay pagpapakita ng mas matatag na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Mabalik ulit tayo sa pagbisita ng mga barko ng India. Nalaman na natin na isa sa mga sadya nila ay dalhin nga ang 3 coastal battery sa Pilipinas. Ito ay matapos din nilang huminto sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas tulad ng Vietnam, Singapore at Malaysia. Sinabi ni Rear Admiral Rajesh Dhankar, ang pinuno ng Indian Navy mission, na mahalaga para sa kanila ang paglalayag sa rehiyon. Ito ay bahagi ng kanilang pagpapakita ng kaayusan sa relasyon maging ang pagtulong upang mapalakas ang mga sandata sa ASEAN. May mga ilang aktibidad ang ginawa ang mga Indian Navy sa Pilipinas, kasama na riyan ang pagbisita sa mga kalapit na lugar, mga exchange session, pagbibigay ng seminar sa mga Philippine Navy at sport events. May mga cultural activities din at outreach program ang ginawa. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong pahusayin ang pagtutulungan at pagkakaunawaan sa pagitan ng 2 hukbong dagat at palakasin ang umiiral na ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Bukod pa rito, magaganap ang isang maritime partnership exercise sa dagat na kinasasangkutan ng Navy ships mula sa parehong bansa, na sumasalamin sa pangako sa pagpapaunlad ng matibay na pagkakaibigan at pakikipagtulungan. Binibigyang diin ng pagbisita ang malapit na relasyon sa pagitan ng Indian Navy at Philippine Navy, na may kasaysayan ng aktibong pakikilahok sa maritime partnership exercises.
Higit pa rito, nagpasya ang India at Pilipinas na palakasin ang kooperasyon sa kanilang mga industriya ng depensa, pagbutihin ang mobility at logistics collaboration, kumuha ng mga magagaling na engineer sa pag-develop ng mga kasangkapang pandigma, pati ang pagkuha ng mga pamumuhunan para sa lumalaking demand ng mga armas. Sa huli, ang pagbisita ay nagpapatibay sa patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa sa maritime dispute at pagpapalawig ng mas maayos na kasunduan para sa mga mas mabigat na deal sa hinaharap. Isa lamang ang masisiguro sa ngayon, na ang Pilipinas at India ay mas maayos na ugnayan hindi lang sa komersyal na pakikipagkalakalan, maging sa pagbibigay tulong upang mas lalo nating mapalakas ang puwersa laban sa mga aksyon ng China. Ang presensya ng India sa rehiyon ay may positibong resulta para sa mga bansang kagaya ng Pilipinas. At ang makabagong sandata na ipinadala nito ang sanay umpisa ng mas malaki pang kooperasyon ng dalawang bansa sa hinaharap.